nagbigay na buhay at kalakasan at sa magandang araw na binigay sa atin ngayong umagang ito upang muli ay pagsaluhan natin ang kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po! Morning! Ako po si Caps Mario, siyang nakatalagang facilitator ninyo ngayon. Okay. So, noong mga nakakaraang linggo o araw, ang ating pagbabahaginan ay mayroon pong palaging tema. Tama lang po para naitaas ng antas yung ating gawain. World class, ika nga. Pero sa araw na ito, magbalik po ulit tayo sa dati. Wala munang tema para mapagbigyan natin magsalita yung mga bagong kagagaling na pasyente, yung mga gustong magpasalamat sa ating Ama. Bibigyan na lang po natin ng konting guidelines kung ano ang kanilang marapat na sabihin. 3 tanong lang ang sasagutin. Una, paano ka nakarating dito sa dambana? Paano ka naakay dito? Dito ay makikita natin kung gaano ka-creative ang Panginoon, kung paano ang ginawa niyang paraan para mapunta ka rito. Number 2, ano naman ang pabor o kagalingang natamo mo sa pagparito mo sa ating dambana? Madaling sagutin yun, ano? Lalo na kung totoong-totoo. Ano ang natanggap mong pabor, kagalingan? Okay, at siguro, kasabay na rin nun yung kung gusto mo magpasalamat. Number 3, anong aral naman ang pwede mong ibahagi sa iba na naririto? Ayan. Malinaw po ba? Wala po akong listahan. Ang gusto kong tawagin ay yung mga bago, para mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagpasalamat, makausap ang ating Panginoon. Hindi namin nanakawin ang sandaling ito para ipagkait sa inyo yung pagkakataong magpasalamat kayo. Huwag kayong mahiya kahit sino. Sino po ba yung taga-Tacloban? Nancy ata ang pangalan nun. Pwede po ba? Pwede. Palakpakan natin ang Panginoon para kay kapatid na Nancy. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya na binigay mo sa akin, sa aking kalakasan, at sa araw-araw na binibigay mo sa akin. Marami pong salamat, Ama. Patnubayan niyo po ako. Hello po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. May kodigo po ako dito. Kung paano po ako nakapunta rito sa dambana. Siguro sa aking karamdaman, siguro kung hindi ako nagkaroon ng karamdaman, hindi ako makakarating dito sa dambana. At salamat, Ama, dahil sa aking karamdaman, nakapiling kita at nakasama. At sadyang napakabait mo, Ama, binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama kita at mabago ko po ang aking buhay. Sa pangalawa po, anong pabor o kagalingan dito sa dambana? Ang pabor ko po, hindi lang po ang aking katawang lupa ang gumaling, kundi ang aking espiritu po. Yun po ang importante. Kasi kung gumaling man po ang katawan lupa ko, wala rin pong kwenta yun. Ang mahalaga po ang ating espiritu po. At yung pangatlo po, sa mga pasyente,
manalig lang po tayo at magtiwala sa Ama. Hindi na tayo pababayaan. At sana po kahit gumaling na po tayo, huwag nating hayaan na tumalikod na lang ng basta-basta. Mas lalo po tayong kumapit sa Kanya. Dahil parang ano lang po yan eh. Pag nakalimot tayo, talagang kakalabit-kalabitin tayo uli niyan. Kaya pag gumaling po tayo, lalo po tayong lumapit sa Kanya, magpasalamat. Yun lang po. Marami pong salamat. Maraming salamat sa iyo, Ate Nancy. Halos karamihan, karamdaman ang naging dahilan kung bakit tayo nagkatagpo-tagpo rito. Naghahanap ako ng ibang magaganda sanang kamukha nung minsan isang Caps. Na-traffic lang daw siya. Kasalukuyan nagsasalita ang apo, puno ang karsada. Na-traffic lang. Napakinggan niya maganda ang sinasabi ng apo. Pagkaraan ng ilang araw, ayun, na-addict na siya hanggang sa maging membro siya ng Caps. At tama yung aral na binigay mo, kapatid, na kahit na gumaling sana, huwag matutong tumalikod. Kasi kung pagmamasdan mo, kadain ng gumaling, dapat ngayong araw nito, punong-puno ito, hindi ho ba? Nasaan sila? Nasaan? Pagkatapos na gumaling, nakalimutan na. Intermission. Baka magka-iyakan tayo eh. Kaya pakinggan muna natin ng intermission. Okay. Isang awit muna mula sa ating kapatid na Mirna. Nababasa ko yung Una po sa lahat, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo sa mainam at mabuting pandama na ibinahagi mo sa aming lahat. At salamat sa kapatid kong Kuya Caps na tuwirang nadama niya ang damdamin kong mula sa iyo. Sapagkat katotohanan, ang maalayan ka ay higit pa sa isang kayamanan. At walang kahulilip na kagalakan ang aming nararamdaman. Kaya po muli, Ama, manguna't maghari ka. Nawa ang karampot kong bahagi ay maging inspirasyon ng bawat isang mga kapatid ko. Amen. Buhay po ang Diyos! Bagamat tinawag po ako ng Ama upang mag-alay ng awitin, Kuya Caps, magbabahagi lang po ako ng karampot ayon doon sa katanungan na ibinigay, paano naakay ako sa dakong ito? Hindi po lingid sa karamihan, marami na pong nakarinig ng aking mga pagbabahagi na ang katotohanan po, naakay ako sa dakong ito nang dahil sa karamdaman ko sa aking katawang lupa. Na bagamat nararamdaman ko na hindi lamang ang aking katawang lupa ang may karamdaman, baging aking kaluluwa, subalit di ko binibigyang pansin yun. Ang pagkakatungo ko po dito ay dahil gusto kong gumaling ang aking karamdaman sa aking katawang lupa. At purihin ng Diyos, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa pagtityaga ng Diyos sa akin na ako'y lingapin at hanapin, inakay niya po ako sa dakong ito. Na kung saan, nung hindi ko pa nakikilala ang Diyos, marami po akong karamdaman na pinagdaanan, nagkabukol po ako sa tiyan, sa ilang parte ng mga katawan, at yun po ay nang dahil di ko siya kilala, nabiyak po ang aking tiyan. Maraming naganap na operasyon. At sa mahabang panahon, sa pag-usad ng panahon, sa kalooban niya ay naramdaman ko ang buhay na Diyos sa dakong ito, na kung saan muli napahintulutan ako ng karamdaman sa kanang dibdib. Nagkabukol po ako sa kanang dibdib
na kung saan ang bukol po sa kanang dibdib ko, mataman po niyong pakinggan, ano po, mga mahal na kapatid, kung sino po yung may mga karamdaman sa inyo, higit sa lahat yung may mga bukol, saan man pong parte ng katawan. Dito na po talagang katotohanan, ipinadama ng Diyos sa akin na buhay siya. Sapagkat, sa bukol po sa kanang dibdib ko, dito ko po naramdaman kung ano yung sinasabing salita na pag-aalay, pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nang ako ay maakay sa dakong ito, hindi po katagalan ang aking pinagbatahan sa paglapit sa kanyang banal na espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, sapagkat noong mga pagkakataon na yun, naramdaman ko po na talagang mahal ako ng Diyos, sapagkat ang bukol ko po sa kanang dibdib ay mabilis pinagkalooban ng kagalingan ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay, na katotohanan po, buong pag-amin na noong mga panahon na yon, naramdaman ko na pong magaling na, tinura ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, nang huling manggaling kami ng kapatid na Alan bilang kabiyak ng puso. Maliit pa po yung altar na, hindi pa po dambana, maliit pong altar. Nang kami umuwi na, kinakapako pa po yung aking bukol. Sabi ko po sa aking kabiyak ng puso, Papa, ang kinig ko daw, wala ng bukol. At kinakapako po. Ito po ay sa maniwala at sa hindi ang sinuman, ito po ay katotohanang naganap sa buhay ko. Subalit, ang tao nga po ay marupok. Tinurang magaling na, hinahanap-hanap pa sa katawan yung karamdaman. Mayroon na pong ilang taon ang nakalipas mula ng pagalingin ako ng Panginoon, ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. At nung mga panahon na yon, nararamdaman ko sa bawat araw, ipinabahagi ko ito upang maging kapaki-pakinabang naman sa bawat makikinig, lalo tigit sa may mga karamdaman na bukol sa katawan. Ang pumukaw po sa damdamin ko ngayon sa katanungan ng ating kapatid na Kuya Mario, ay nung tawagin po niya ang kapatid na Nancy kung saan ay may bukol po sa cervix. Opo. Kaya napakabuti po ng Diyos. Pagka po bumulong siya sa akin, anak, bago ka umawit, bago mo ako alayan, magbahagi ka ng karampot sa pinagdaanan mong karamdaman kung paano mo nakamta ng kagalingan. At doon po sa kagalingan ko na yon, paano ko naman po maibabahagi sa inyo yon, yung nakamtan kong kagalingan kung paano magiging kapaki-pakinabang. Magtibay po tayo, lakasan po natin ang ating loob, at manalig po tayo ng buong katapatan na ang Diyos ay buhay. Sa unang buhay po, hindi ko alam kung ano yung pananalig. Yung pananalig po pala, kapag tinura na, angkinin mo na kung ano yung pag-angkin. Ibig sabihin, angkinin mo na, magaling ka na, huwag mo nang hanapin yung bukol sa katawan mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At doon ko po napagtanto na, pinagaling ako ng Diyos sapagkat gagamitin niya po pala ako. Dati po, pag ninervyos ako, nagpalista na ako ng pangalan, hindi pa po ako titindig, pabubura ko pa po. Dati po, gusto kong alayan ang awitin ng Panginoon. Kapag may narinig akong umawit, ninervyos ako, pabubura ko. Subalit ngayon, hirap man ang tinig, ano man ang nararamdaman, galak na galak po ang puso ko. Sapagkat, sabi ko nga, kung hindi ako pinagaling ng Panginoon, baka po, buto man ay naagnas na. Mahabang panahon na po yun mula nang ako'y pagalingin. Napakabuti po ng Diyos, kaya nawa, ang karampot kong naibahagi po sa inyo ay maging inspirasyon sa bawat isa at makapagdulot po ng higit na pananalig sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay may magagawa, magtiwala, maniwala, manalig at angkinin. Maraming salamat po. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. At sa pagkakataon pong ito, muli ay nais kong alayan ang awitin ng Panginoon para sa ating kapatid na Grace. Wala po yata. Hindi bali po.
sa kalooban ng Amay. Maririnig mo ito, kapatid. Nariyan ka man sa kung saan ka man nariyan. At sa inyong lahat, mga minamahal ko, at sa mga kapatid natin sa Ibayong Dako, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Namnamin po natin ang awiting ito. Sa unang buhay ba, nalugmo ka? Nawalan ka ng pag-asa, humandusay ka? Itataas ka ng Panginoon. Basta angkinin mo na siya'y buhay at siya'y may magagawa sa iyo. Para sa iyo, kapatid na Grace, isa ito sa kahilingan mo na awitin. Kapag ika'y nawawala na pag-asa, ang buhay mo'y tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan, kamay ng Diyos dapat mo abuti. Iangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Iangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Iangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Iangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Itataas kanyang mga anak. Thank you, Lord. Salamat po. That's music. Kasarap pakinggan, ano po? Ang buhay ng ating kapatid na Mirna ay para bang isang napakagandang pelikula. Napanood mo na ngayon, gusto mo pang panoorin uli. Pag nagising ka kinabukasan, gusto mo pang
pakinggan uli yung kanyang sinasabi, kanyang kasaysayan. So, yung kanyang definition ng pananalig, ngayon ko lang, ganun kaikli, pero ngayon ko lang nanamnam na ganun lang pala. Katulad nung minsan, yung mga tema nila, pagpaparaya pala. Pag nakaagaw ka ng 2 kende, pinamigay mong isa, mapagbigay. Pag isa lang ang naagaw mong kende, binigay mo pa sa katabi mo, yun ang pagpaparaya. Pag nakaagaw ka ng 3 kende, pinamulsa mo, nang hingi ka sa katabi mo, ano yun? Pandaraya na yun. Okay. Bago ko po tawagin yung susunod na magsasalita, maribelya tayo gusto ko sana magsingit ng isang patalastas. Ano po? Dapat sa meeting ko sana sabihin to. Pero para ma-improve yung ating gawain, pahintulutan nyo akong magtanong, isang tanong lang, 2. Pag pareho ba ang nagsalita, sumainyo ang kapayapaan. Ano sinasagot natin? Mainam. Ngayon po, ang banal na espiritu, pagkatapos natin nagdasal, papasok dito. Siya po ang bukal ng kapayapaan. Siya ang source ng kapayapaan. Siya ang advocacy ng kapayapaan. Sasabihin niya sa atin, sumainyo ang kapayapaan. Ayun. Okay. Pag sinabi mong sumainyo ang kapayapaan, parang wala kang tiwala, wala siyang kapayapaan. Ano? Pag sinabi nating sumainyo ang kapayapaan din, ibinigay na nga sa atin, ibabalik mo pa sa kanya, kaya walang natitira sa atin, kaya puro gulo yung natitira sa atin. Pag-aaralan po siguro nung ating Sister Beth at saka si Mother, kung ano marapat na sagot at isang araw, i-announce sa atin. Ganun lang po siguro. Sino po ba ang tagasan Simon na Maribel yata yun? Simbulan. Tinatawagan po kayo. Kayo. Nakapagsalita na ho ba kayo dito? Hindi pa. First time. Tama-tama. Halika kayo. Palakpakan natin ng ating kapatid na Maribel. Maraming po salamat sa pag-ubay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na meron po akong konting sa akin lalamunan, pero sa gabi po na ating Ama, alam ko po nagagabayan niya ako hanggang po sa mayari po akong magsalita. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na inakay po niya ako dito sa dambana, banal na dambana sa katauhan po na ating mahal na Apo Conching. Maraming po salamat dila na inakay po niya ako dito. Ang ano ko po sa inyo ang aking pong pinagdaanan na nang magkaroon po ako ng mabigat na karamdaman na ako po ay na-stroke. Dumating po sa akin yung time na hindi po ako nakalakad, hindi po ako nakakakain, hindi po ako nakakatulog. Panay pong takot ang nasa isip ko, sa katawan ko. Natatakot po ako. Inaalala ko po ang aking mga anak na kung ako po ay mawawala, paano po sila? Alam po ninyo, talaga po noong panahon na yun, nakaasa po ako sa mga doktor, sa gamot po. Ang aking po mga kapatid, meron po nagpunta sa aking mga kapatid ko po. Inaaya po akong pilit dito na magpunta. Sabi po niya sa akin, subukan ko rin po magpunta rito at baka po dito ako gumaling. Hanggang po sa nagpapatherapy po ako. Yung pong nagte-therapy sa akin, sinabi ko na, huwag niyo akong papayagang makarating dito. Sabi ko po sa kanya, sabihin mo na, bawal sa akin ang lumakad. Alam po niyo ang ginawa na aking mga kapatid. Binuhat po nila ako. Sinakay po ako sa van. Pagdating po sa yung mga kapatid ko po kasi magulang ko, tiga rito po sa Rizal. Pagdating po nila sa akin dito, inaya po nila ako dito. Antimano po, pinasa po nila ako dito. Pero nagdadalawang isip po ako kung aalis ako.
talaga pong, po sa ano ko na, pumunta dito. Nangkuhan po, 3 araw na po ako nandito, nagbabayos na po ako. Talaga pong wala sa isip ko na wala, hindi ako gagaling dito. Wala po talagang ano ko na, dito aking kagalingan. Alam po ninyo, nung po 3 araw, noon po kasi, hilera, nakapila po dito. Pagdating po sa akin, tinatalan po nga po Kunching. Sinabi po niya sa akin, anak, magtiwala ka. Nagpunta ka dito, ibigay mo lahat ang pagtitiwala mo sa kanya. Talaga pong kuminig ang katawan ko. Noong po naaasan sa sarili ko na talaga po ang buhay na Diyos. Hindi po nagpapakaya. Talaga umiyak po ako na umiyak noon. Sabi ko, Panginoon, Ama, maraming po salamat. Patawarin po ninyo ako sa hindi ko pagtitiwala sa inyo. Alam po ninyo, pagpuntanganan ako ni Apo, anak, sabi niya sa akin, manalig ka sa Kanya, pagtiwala sa Kanya. Kasi po, noong panahon na yan, pag po umalis ako, ang nasa isip ko po, pag iniwan ko yung mga anak ko, may mangyayari po sa mga anak ko. Pakakakumasagasaan o masunog yung bahay namin. Lahat po ng masama na ginaan po sa isip ko. Yan nga po, nandito na ako. Ang salita po sa akin na banal na espiritu. Yun nga po, magtiwala ro po ako sa Kanya at maano ko aking kagalingan. Alam po ninyo, nung pong datala ng Apo, nahaplusin po niya ako. Nakita ko po yung mga alagad. Nakita ko po sila. Alam po ninyo, nasa isip ko lang po. Hindi po ako nagsasalita. Sabi ko po, hindi po wala akong tiwala sa ibang alagad. Ang nasa isip ko po sana, isang alagad ang makahipo sa akin. Ang nasa isip ko po, naalala po ninyo nung pong puna ako, nung pong naghahaplos na nila. Ang nakita ko po lumalapit sa akin, si Mami Beth. Mami Beth, maraming salamat. Na kayo po ang nagpapi sa akin. Nung pangatlong araw, nung pong apat na araw, na pong inaplusan naman ako ni Apo. Ang man po sa isip na gusto ko makahaplos sa akin, ang mother of the house, Nanay Marisa. Siya din po ang nakahaplos sa akin. Kanya sabi ko po, maraming salamat po, Ama. Alam po ninyo, kung hindi nakakarating dito, paggabi po hindi ako natutulog. Lahat po ng takot, lahat ng pag-iisip, dumarating po sa akin. Pero nang makarating po ako dito, nakakain po ako, nakatulog ako, at nakalakad po ako. Kanya po ay nabuhay po ang Diyos. Maraming po salamat at inakay na dito sa lugar nito. Yun lamang po, maraming po salamat. Maraming salamat. Naibigay mo sa kanila yung pinakasusi, yung pagtitiwala. Yun ang susi ng kagalingan dito. Pagtitiwala, kung ang pagtitiwala mo ay kalahati lang ang gagaling sa'yo. Kung buo ang pagtitiwala mo, ayun, ang susi ng kagalingan. Tingnan nyo, kahit nahirap ang boses niya, hindi ko alam na ganun siya, natawag ko. Nangyari na pong minsan sa amin yan, anong tawag doon? Pero kaming cups, pure cups, retreat. Nagtatawagan ng mga magsishare ng mga cups, takbuhan ng mga cups, ayaw patawag. Tinawag po yung isang membro, meron kami isang membro, medyo hirap pong magsalita, halos wala ka maintindihan. Nung tawagin siya at nag-share, hiyang-hiya itong mga ibang cups, pati sila nagpresenta na. Kung itong hindi makapagsalita, nakuhang magsalita, kami pa. Kaya kahit sino ang tawagin ko ngayon siguro, tatayo at tatayo, no? Nakita nyo, kahit nahirap-hirap magsalita, ipinahayag niya ang kanyang naging karanasan at nadama. Sino kaya ang susunod? Meron po ba ang volunteer? Mga bagong kagagaling na mga pasyente. Volunteer. Anong oras kaya siya po? 2:00, ano? Oh. Kung kayo'y may anak, pinapag-aralan nyo siya, nagkaroon ng magandang hanap buhay, nagbalik siya, sinabi sa iyo,
Inay, tatay, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin na magandang bukas. Ito, nandito kayo ngayon sa harap ng ating Panginoon. Pagkakataon ninyo para bigyan niyo siya ng kasiyahan. Magpasalamat sa Kanya. Andito na yung pagkakataon, ayapan niyo. Kayo po. Welcome kayo. Palakpakan po natin ang ating isang kapatid. Okay. Paano kayo nakarating dito? Anong paboro at saka yung aral? Salamat po. Salamat po, Panginoon. Isang pagpalang Diyos po, tanghali po sa ating lahat. Ako po ay bago lamang pasyente, tiga San Roque po ako sa Luis. Nakarating po ako dito dahil po dun sa siguro sabi ng Panginoon, puro pagbibigay na lang ang pagbibigay ang ginagawa ko sa iyo. Ako naman ang bigyan mo, sabi siguro ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng sakit na nagkaroon po ng bara yung puso ko, tapos po lumaki. Isang araw po, nagpunta po sa bahay yung mga pamangkin ko. Ayun po, tumayo ka na. Ayan po, nagpunta sa bahay. Tsaka yung isa sa pamangkin ko. Sabi niya, Bapa, magpunta ka kay Apong Konching. Sabi niya, wala naman nawawala sa'yo, makikinig ka lang. Sabi niya. Tapos po, pinagbigyan ko siya. Sumama ako dito. Bago ako sumama, kinausap ko muna yung misis ko. Sabi ko, Ma, gusto kong gumaling. Gusto kong umaba pa yung buhay ko. Kasi marami na akong sinakripisyo sa buhay. Hindi niyo po na itatanong, nagtrabaho po ako sa munisipyo ng San Luis bilang security o bodyguard ni Mayor. 10 taon at kalahati. Kung kilala niyo po si Dr. J. Sagum, tiga San Juan, naging security po ako doon. 10 taon at kalahati. Matutulog ka, may kasama kang baril. Paggising mo, maliligo ka, may kasama kang baril. Puro ganun na lang araw-araw. Wala siyang kaparte. Kahit na katiting na oras, hindi ko siya naiisip. Wala sa akin. Nung minsan na kwento kami sa ilog na Metong, ang namatay sa kabila, 6, sa amin wala. So, wala pa rin. Hindi ko pa rin siya iniisip. Alam niyo po kung bakit ngayon naisip ko siya? Dahil nga sabi ng pamangkin ko, walang mawawala sa'yo, hindi ka gagastos, makikinig ka lang sa kanya. Sabi niya. Nagpunta po ako dito. Nung pagpunta ka dito, nakinig ako. Tapos sabi ko, kung noon, lumalaban ako, na wala siya, natatakot akong mamatay, bakit pa ako matatakot ngayon? Kahit mamamatay ako, kapiling ko siya. Kahit hindi ako gumaling, kapiling ko siya. Para na rin akong gumaling, di ba? Kasi kasama ko na siya. Hindi na ako natatakot kahit ano pa ang gawin sa akin. Dahil kasama ko na siya. Kung noon, sa isip ko, kaya kong pumatay, kaya kong magpakamatay, wala siya. Ngayon, kayang-kaya ko lahat. Dahil kahit ano, basta siya, ang kapiling ko, okay na okay lang sa akin. Basta gusto ko, mamatayin man ngayon. Siyang kasiping ko, siyang kasama ko, okay lang. Yung sakit ko sa ngayon, wala. Alam niyo po, dumulog ako kay Apong Konching. Sabi niya, hindi ko sinabi sakit ko. Basta inipuhan po niya ang puso ko. Sabi niya, hindi lang bara, lumalaki pa. So ang ginawa ko po, kinabukasan, nagpunta ako ng San Fernando, Makabali, sa ospital. Nagpa-x-ray po ako, PCG. Nakita doon sa PCG, may bara. Tapos po, doon sa x-ray, yung puso natin, sabi ng doktor, ganun lang kalaki. Bakit naging 2 ganun?
lumaki nasa gitna na. Nasa gitna na. Ngayon, sabi ko sa misis ko, hirap na hirap ako maglakad hanggang sa pagsasalita. Sabi ko sa misis ko, pagpunta natin kay Apong Conching, lahat ng gamot na mamahalin na yan, ayaw ko nang inumin. Sabi ko, ayaw ko nang inumin. Pagpunta ko dito, tapos po nakinig ako, yung po mga kende, nakasalo ko na isa, kagad kong sinubo. Sabi ko doon sa pamangkin ko, hindi pa man nasabi, may dala ng inumin. Kinain ko yung kende, tapos lumugak ko ng inumin. Parang naramdaman ko, nawala yung bara, nawala yung lahat. Parang nawala. Sabi ko sa misis ko, bukas balik tayo. Sabi ko, gusto ko tumagal ang buhay ko. Sabi ko, yung iba nga, nagtataka ako, bakit pakinabang lang ang gusto? Bakit pakinabang lang? Pag gumaling na, wala na, hindi na naaalala. Samantalang, hindi ko po sasabihin sa inyong gayahin niyo ako. Sa edad kong ito, marami na akong karanasan. Nakipaglaban, nakipagbarilan, kahit naranasan ko na. Pero hindi ko siya naalala. Pero binigyan pa rin ako ng buhay. Pinatagal pa rin ang buhay ko. Ngayon, binigyan ako ng pagsubok para siguro maalala siya. Maalala siya. Ngayon, kahit na mamamatay ako sa oras na ito, basta kapiling ko siya, okay lang. Okay lang. Ngayon, sa ating pong lahat, pinagbibilin ko lang po, sabi nga po, meron tayong tupang ligaw, di po ba? Tapos po, nung kapanahunan ko po kasi, naging aktivista po ako. Nagpunta po kami sa Mendiola, hinihingi namin ng reforma sa lupa. Ang binigay sa amin, puro bala. Puro bala. So tumigil na po ako doon. Dahil marami nang masyadong nangyayari. Magawa po natin kasi yung pagsasalita sa kapwa, lalo na hindi masama tungkol sa kanya. Hindi tayo mahihiya. Kasi tungkol sa kanya, alam niyo po nung pakapanahunan ko, magpapaliwanag ako sa tao. Dahil subversibo ang dala ko. Matapang ako. Bakit hindi pa ako magmamatapang ngayon dahil siya ang kasama ko? Hindi ako mahuhuli. Walang magbabawal. Dahil siya ang ipalilinaw ko sa mga tao. Di ba? Kaya natin gawing lahat. Kaya natin. Lahat na yan kayang-kaya natin. Ipaliwanag sa kapwa. Lalo na kung nangyayari sa atin ay totoo. Katulad ko, binigyan ako ng pag-asa. Malaking pag-asa sa aking pamilya. Ayun, natuto silang magdasal nang dahil sa akin. Sa pagpunta ko dito, sabi ko, nak, umaga, magdasal kayo. Bago kayo matulog, magdasal kayo. Sabi ko, noon, wala po yan. Wala po yan. Basta, mahiga na lang. Wala nang magdadasal. Hindi na siya nagiging parte. Kahit nakatiting na oras, wala siya. Sabi ko noon, walang Diyos. Wala. Kung may Diyos lang, bakit yung masasama? Bakit yung masasamang tao? Bakit hindi niya lalipulin lahat ng masasama? Itira niya mabuti. Wala akong paniwala noon na may Diyos. Noong unang panahon na yun. Dahil hindi niyo po na itatanong, 50 pa lang po ako. Pero yung itsura ko ngayon parang 60 na ako. Dahil nga ako nagkaroon ng sakit. Pero nung nagtatrabaho sa munisipyo, hindi po kasi ako naihilig sa alak, sa sugal, at babae. Misis ko lang po ang talagang binigyan ko ng pansin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Huwag po kayong bibitiw. Magtiwala po tayo sa Kanya. Siya lang po ang pag-asa natin sa lahat. Sa lahat na nangyayari sa atin, magpaliwanag po tayo sa ating kapwa
tungkol sa Kanya. Salamat po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat din po. Ano po ang pangalan nila? Saldi Bondok po. Saldi Bondok. Bondok. Kamag-anak pa pala ni... Ayan, tatanda na ng ibang facilitator ito. Akala ko kanina kung sino yung nakihinahinang... Tinitignan ko kanina, pala, ubod pala ng tapang ito. Ang tanong, 10 taon niyang pinaglingkuran si Mayor Jason Sagum. Ilang araw kaya niya paglilingkuran yung ating ama? Break uli, break. Bihira ho kasing magawid dito yung anak ng kapatid na Johnny. Hihiling sana tayo ng isang awit ni Janine. Janine. Mga 1 taon na po nakakaraan, ito po ina-aksidente yung batang ito. Akala namin hindi na mabubuhay. Ilang buwan din siyang may bakal dito. Ngayon, tingnan nyo. Ni isang bakas ng kapansanan wala siya. At yung pag-awit niya rito, ang isang pamamaraan niya, ang pagpapasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon para sa ating kapatid na Janine. Music, please. Gandang umaga po sa lahat. Yung kakantahin ko po na to, that po nung anniversary pa po. And kinapos po kasi na oras, lumabas na po kasi si Apo. Ngayon po, ipagpapatuloy ko po. Naalay ko po yung awitin ko para po sa lahat ng nandirito, sa magulang ko po, sa tagasunod, sa mga alagad po, sa CAPS, lalong-lalo na po sa Diyos Ama at sa mahal na Apo po. Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus magkakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali.
Raymond Tagahangain, maraming salamat sa iyo, kapatid na Janine. Magmamadali na po akong tawagin ng ating kapatid na Sister Beth. Baka ho dumating na bigla yung ating, hindi natin mapakinggan yung kanyang mga magagandang mga pangaral sa atin, Sister Beth. To summarize everything. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito na muli kami ay inakay mo. Sa kaparaanan mo kaya kami ay nandirito, hindi sa kaparaanan ng sino man tao, upang ipadama mo sa amin ang ganap na pagmamahal mo. Nawa, ano man ang daladala sa kalooban ng mga anak mo na inakay mo, naway umuwi sila ng may kagaanan, kagalingan ng katawan lupa ay maramdaman, at ang kagalingan ng kanilang kaluluwa ay higit na maramdaman sa kanilang pagtigil dito sa banal na lugar kung saan mo pinili na sila ay makapiling mo. Amen. Una sa lahat, Tito Mario, napakaganda po nung naging format. Ito po matagal ko nang pinapangarap na nawa sa bahaginan, mas bigyan ng pagkakataon yung mga pasyente, yung mga gumaling, para maipahayag nila ang kanilang pasasalamat sa ating Panginoon. At salamat na ganap sa araw na ito. Sapagkat hindi lang naman po mga alagad ang nagkaroon ng magandang karanasan sa ating Panginoon. Nasisiguro ko po na ang bawat isa sa inyo, kaya kayo laging nandirito, meron kayong naging magandang karanasan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Ang kulang lang po na nakikita ko, patawad po kung ako'y makapanghusga, na kulang pa po ng ganap na pagtitiwala at paniniwala na may Diyos na gagabay sa inyo pag kayo'y tumindig dito sa harapang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag po kayong matatakot. Pag narinig niyo po yung pangalan ninyo, buong pagmamalaki po sa Panginoon na tumayo, sapagkat hindi po ang sinumang facilitator ang pumili sa inyo, kundi ang Panginoon. Halimbawa po, ako po yung facilitator. Ibabahagi po sa kaisipan ko yung pangalan ninyo. O kung hindi ko man kayo kilala, lapitan ko kayo. Sa ganang pagkatao, hindi po ako yon, kundi pinakinggan ko lang ang sinasabi ng Diyos na tawagin mo ang anak kong ito sapagkat meron siyang ipapahayag tungkol sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, huwag po kayong kakabahan, huwag po kayong matatakot. Tumayo lang po kayo rito. Ang Diyos na po ang gagamit sa isip, sa puso at sa bibig ninyo. Kaya ang kailangan, pagtitiwala, pananalig na mayroon Diyos na gagabay sa anumang gampanin na gusto niyang ipaganap sa inyo. Amen? Ang tanong po, tama po yung tanong po na dapat nating pagnilayan upang ang mga bago ay makapagbahagi. Salamat at kahit na ako'y luma, tinawag pa rin ako upang ipahayag kung papaano nga ba ako nakarating dito. Ito po ay isang lumang istorya na para sa lahat na sa dating buhay ko, naging napakaabala ko sa aking propesyon. Naging abala ako sa pagtuklas ng higit pang karunungan na magagamit ko para umasenso ako sa aking propesyon. Kasi po, ngayon po sobra po ang kompetisyon sa anumang gawain na pinapasukan natin. Ang tinitingnan nila, qualification mo, kung ano ang natamo mo dito sa lupa. Kaya kung isang guru ka, hindi sapat na makatapos ka lang ng isang kurso. Dapat kumuha ka pa. At pagkatapos ng pangalawang kinuha mo, dapat magpakadalubhasa ka pa. Yung doctorate degree na tinatawag. Kaya ako po, sa dati ko pong buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon, ganun po yung pattern ng buhay ko. Eto na ako, gusto ko pa dito, gusto ko pa doon, pero hindi ko naman ganap na kilala ang Diyos na sa akin ay nagbibigay ng lahat ng kaparaanan para matamo ko ang minimithi ko sa aking buhay. Mga kapatid, wala po palang kwenta yon. Makatapos ka ng isang kurso, mag-double course ka pa, mag-triple course ka pa, wala po palang halaga yon kung hindi mo kilala ang Panginoon. Amen po ba? Bakit ko po nasabi?
naramdaman ko po kasi yun eh. Kumbaga ba, nagpupumilit ako na makakuha pa ng iba pang kurso para ay magkaroon ako ng magandang kwalifikasyon sapagkat ang kaugnay nun, mataas na sweldo. Sinusweldohan po kasi tayo sa mga kumpanyang pinapasukan natin, sa mga eskwelahan pinapasukan natin ayon sa ating qualification. Yan po yung pamantayan ng tao. Nakaibang-kaiba sa pamantayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Naalala ko po tuloy yung post ko nung isang araw. Ang sabi ko po ay ganito, sa paghuhukom ng Panginoon, katumbas ito ng isang nagmamasteral o nagdodoktoral sa pagdidefend ng kanyang thesis. May mga tanong na itatanong yung panel para masukat yung kaalaman mo doon sa area na isinulat mo. Pero sa Panginoon kako, iba ang tanong niya. Kapag ikaw ay ididepensa mo na yung sarili mo sa Kanya at nakalagay po doon sa post ko, para ikaw ay makapasa sa tanong ng Panginoon sa pagdidepensa mo sa sarili mo, dapat masagot mo ito ng tama. Ang itatanong po ng Panginoon, nung nabubuhay ka, nagpakain ka ba ng nagugutom? Nagpainom ka ba ng nauuhaw? Nagpadamit ka ba ng walang kasuotan? Dumalaw ka ba sa kapatid mong may karamdaman? Dumalaw ka ba sa kapatid mo sa bilangguan? Yan po ang isusulit natin sa Panginoon para makapasa tayo dun sa mga tanong niya. Para pong, sabi ko nga po sa inyo, parang nagde-depend ng thesis. Pero ang ididepensa mo sa Panginoon, kung paano ka nabuhay habang ikaw ay nandirito sa mundong ibabaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, salamat sa Ama, naakay niya ako sa lugar na ito. Kung hindi ay hindi ko nawawawaan ang mga bagay na ito, sapagkat ang inaalam ko lang ay yung mga bagay na magpapaunlad sa sarili ko. Paano na kaya kung hindi ko ito natalos, kung hindi ko ito nalaman, kung hindi ko ito natutunan at karaka-raka ako ay natigok? Paano ko kaya idedepensa ang sarili ko sa Panginoon? Sapagkat sa 5 katanungang ibinahagi ko sa inyo, sa iskalang 1 to 5, baka ako nasa pagitan lang ng 1 and 2. Ayaw ng Panginoon na 1 and 2 lang ang magiging grado sa pag-evaluate mo sa sarili mo. Ang ninanais ng Ama, yung mas mataas pa dun sa pagkaka-rate ko sa sarili ko. Kaya salamat sa Ama sa pagkakataong ibinigay niya. Paano po ako naakay? Ang pag-akay po ng Panginoon sa akin ay isa ng panawagan. Batid ko po iyon. Paano ko po naramdaman ang kanyang panawagan? Lagi ko po siyang naaalala. Lagi ko po siyang napapanaginip. Hindi po ba may mga pasyenteng nakakarating dito na sinasabi sa kanilang karamdaman, napanaginip lang nila ang mahal na Apo Kunching? Ilang pahayag na po yung narinig ninyong ganon, na galing sila sa iba't ibang lugar, na kaya lamang sila nakarating dito, napanaginip nila ang mahal na Apo Kunching. Sino po iyong nagpapanaginip na yon sa palagay ninyo? Panawagan na po iyon mula sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu na dapat nating pagtiwalaan dito sa ating buhay. Kaya mga kapatid, yung palang naganap sa akin na yon ay isang panawagan mula sa ating Panginoon. Sapagkat, katulad din po ni kapatid, naging abala sa makamundong bagay. Subalit sa kabila ng kaabalahanan, wala ang Panginoon sa aming buhay. Kaya papuri sa Ama, gumawa sa ng kaparaanan. Kaya unang-una ko pong araw na pagpunta dito, katulad po ng inilalarawan ng mga kapatid ko, ang gamutan ay sa silong lamang ng bahay ng mahal na Apo Kunching. Nagulat po siya nang makita niya ako, sapagkat hindi po niya sukat akalain siguro na makararating ako dito sa lugar na ito. Kilala po niya ako dahil ang mga anak daw po niya nag-aral sa St. Mary's. Nagbabad siya dati doon na sundot hatid sa mga anak.
Kaya kilala po niya ako. Pero ako po sa totoo lang, hindi ko po siya kilala. Kaya ko lamang po siya nakilala nang lumabas na po yung anak niyang panganay na naging estudyante ko nung ako'y nasa St. Mary's pa. At ayun po, nagkaroon na po ng konting bahaginan na siya nga daw po ay naglagi sa St. Mary's nung hindi pa siya tumatanggap sa misyon na pinagalob sa kanya ng Panginoon. At ito po yung tanong niya sa aking unang-una. Bakit ka na parito? May tiwala ka ba sa akin? Yun po yung tanong niyang hindi ko po makakalimutan. First time ko pong nagpunta dito, naka-uniforme pa po ako. Tumakas lang po ako sa eskwelahan. Sapagkat hindi ko po alam kung ano yung nagbunsod sa akin para makarating ako dito. Ito po yung sagot ko, tandang-tanda ko po. Sabi ko po sa kanya, kung wala po akong tiwala, hindi ko pa po kasi alam na ginagamit sa ng banal na espiritu. Wala po akong idea. Kung hindi po ako nagtitiwala, hindi po ako makakarating dito. Yun lamang po ang naging sagot ko sa kanya. Tapos po, nagkwento na po siya kasi marami ng mga professional sa nagpunta dito. Pero, subalit, hindi ko maramdaman ang kanilang pagtitiwala. Ikaw kaya ay magtiwala sa akin. Yan po yung sinabi niya. Mahal na kapatid, mga mahal kong kapatid, alam ko po na Diyos ang kumilos para sa akin. Bakit po? Sapagkat simula po sa araw na yon, yun na po yung naging pasimula para maging madalas ako dito. At higit pa po doon, yun na rin po ang naging pasimula para kung saan inihahayo ang Divine Mercy at ang mahal na ina sa iba't ibang lugar dito sa Bulacan at Pampanga, ako po ay matyagang nakakasunod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At habang ako po ay dumadalo sa gawain, doon na po nagpasimula na mabuksan ang aking kaisipan, ang aking puso, at medyo lumalim po ang aking pagtitiwala, paniniwala, at pananalig sa ating Panginoon. Hanggang ako nga po ay mahirang na po akong alagad. At ito po'y binanggit din sa akin ng banal na espiritu, habang ako ay nakapila at kanyang binebendisyonan, ang sabi po niya sa akin, may nasayang ba? Ang gandang tanong, ano? Na kung aking lilimiin, ako rin sa sarili ko, may nasayang ba? Kasi nga po, give up ko na yung trabaho ko eh. Wala na po akong trabaho noon. Give up ko na po yung pagiging, noong time po na yon, director na po ako sa St. Mary's noon eh. Give up ko na po yon. Give up ko na. Kaya ang tanong po niya sa akin, may nasayang ba? Sa mga hindi kumikilala sa Panginoon, iisipin nila, ang tanga-tanga mo, ang dami mong sinayang sa buhay mo. Yun po yung sasabihin niya sa akin. Pero, subalit, dahil ako'y nakasumpong na sa Panginoon, ang sagot ko po sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, walang nasayang. Tumubo pa po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit hindi ko po sasabing tumubo ako? Marami man akong pera, malaki man ang sweldo ko, kung lagi namang masakit yung ulo ko, kung lagi naman akong nahihilo, saan mapupunta yung sinweldo ko? Hindi po ba? Baka kulang pa po sa pagpapagamot ko. Subalit dahil lang nakilala ko siya, ginamot ako ng mga banal na aral niya, gumaling ako nang wala akong ginugol kahit isang pera. At ano po yung tinubo ko? Nagkaroon po ng kapayapaan ang aking puso. Nagkaroon ng kapayapaan ang aking isip. Naging magalak po ako. Nagkaroon po ako ng kagalakan. At dahil napasa akin na ang kapayapaan at ang kagalakan, ano po ang tinubo ko? Ano nga po ba ang tinubo ko? Ano ang saysay ng pera kung magulo ang kaisipan mo? Uminom ka man ng pampatulog, pagkalipas ng bisa, magulo na naman ang isip mo. Subalit nang makilala ko ang Ama, ganap na kapayapaan, ganap na kagalakan, naghari sa aking buong pagkatao. Kaya yung itsura kong mula ako, para akong leon at tigre, na sabi nila mukha daw akong bruha, nung dating buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon, hindi na po ako mukhang bruha ngayon. Amen? Hindi po ba gumanda ako ng gakatiting? Kung nakita niyo po ako, naku si Tita Ana, sabi po niya, nung unang-unang makita, sabi po, sino ba yung matandang babae na yon? Akala po nila, 75 years old na ako, nung panahon na ako ay kabaliktaran lang yung edad ko. Yan po yung mga benepisyong natanggap ko dito sa banal na lugar na ito.
Tatapusin ko na po. Babalikan ko po yung inilahad ni kapatid na Mario. Gusto ko pong samantalahin ng pagkakataon. Magandang umaga po, mahal na apo. Gusto ko lamang pong samantalahin yung pagkakataon sa katanungan ni Tito Mario kanina. Apo, sabi po ni Tito Mario sa kanyang pagninilay, parang meron daw pong mali na paglabas ng inyong katauhan na puspos ng Espiritu, sasabihin daw po ng Espiritu sa katauhan ninyo, sumain nyo ang kapayapaan. Ang sagot daw po nung namin ay sumain nyo rin. Para daw pong mali. Sapagkat ang Espiritu na mula sa Ama ay nakalukob sa inyong pagkatao at kayo ay puspos na ng kapayapaan. Bakit daw po namin kayo sasagutin ng sumain nyo rin, ang ganap na kapayapaan daw po, dala-dala nyo na. Kaya may mali daw po. Kaya ang sabi po niya, paubaya daw po kay Sister Beth, salamat sa pagtitiwala, para ibigay ang tamang kasagutan. Habang ako po ay nakaupo, nakapikit at nagninilay, ito po yung sagot sa tanong ni Tito Mario na ilalahad ko po sa inyo bilang ginagamit ng Espiritu. Kung marapat na ito ang maging kasagutan, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Kanya. Kasi po ito po ang binahagi sa akin. Sumainyo ang Panginoon, papuri at pasasalamat ay sa iyo. Amen po. Amen daw po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, pag sinabi ng banal na Espiritu, sumainyo ang kapayapaan, anong sagot natin? Sabay-sabay po tayo. Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Bakit po inyo? Kasi po, sa karunungang pantao, pag ginamit po natin yung third person, it is a sign of respect. Third person po yung inyo. Kaya po yung inyo, hindi po yun plural, kundi yun po ay isang panghalip na mayroong pagalang at pagpapahalaga. Amen po. Uulitin ko po. Sumainyo ang kapayapaan. Mahina daw po Hindi daw po masyadong maintindihan. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat, Tita Beth. Kaya nga ba naniniwala akong ang Panginoon ang nagtakda para dito ka mapunta sa dambana sa laki ng papel mong ginagampanan sa ating kapatiran. Narito na po ang ating apo. Ang lahat po ay inaanyahan tumayo upang dasalin ang panalangin